Hi guys! So magandang pinagpalang araw at magandang umaga sa atin dyan sa Pilipinas at magandang gabi dito sa atin sa Canada. For today's vlog, so sasagutin ko lang yung isang katanungan ng ating subscriber tungkol dito sa status namin dito sa Canada. At at ang tanong niya is, Sir, bakit hindi 3 times na pala kayo nag-renew ng PR nyo, bakit hindi pa kayo citizen? So actually nagpa-plan naman talaga kami. Siguro sooner, yun din ang ano namin. Kaso lang sa ngayon hindi pa talaga namin siya priority. At kumbaga mas marami pang tawag nito, mas marami pang more important kaysa dyan. Kasi kung titingnan nyo guys, ang difference ng citizenship dito at saka ng permanent residence is ang difference lang is kung mahilig kayo guys magpunta sa ibang bansa or magbakasyon, or gusto nyong tawag nito magpunta sa US or either na country na gusto nyong puntahan without applying any visa. So yun ang number one na pagkaano niya kaysa permanent residence. At the same thing, makapagboto kayo. So parang sa nakikita ko, kung yan lang din naman ang batayan or something, tsaka wala pa naman kami plano na katulad nito, yung asawa ko, parang wala pa naman kami plano na magpunta sa mga ibang bansa or kung ano pa yung tawag nito, yung mamasyal sa ibang bansa or mag-visit or siguro parang wala pa sa priority namin. Tsaka kung bubuto lang din naman, hindi pa naman siguro sa talaga namin. Actually medyo matagal na kasi 3 beses na kami nag-renew dito. We still enjoying it kasi same lang naman dito pag sa Canada ka, kasi same lang yung tawag nito, yung lahat ng dito is pantay-pantay kayo. So either way, maganda siya pakinggan that you are Canadian citizen. Medyo maano siya, kaso lang sa akin kasi depende sa pag tawag nito, yung siguro sa paningin medyo kung titingnan natin you're Canadian, wala naman pagkakaiba. So yan na sa akin, kaya parang hindi pa namin siya priority actually. At saka kung titingnan ganito, kasi we're not planning to stay here forever, na tawag nito yung magstay kami dito ng matagal. Kasi pag tumanda kayo dito, alam naman natin kung saan tayo pupunta. So pag tumanda kayo dito is ang pupuntahan mo is care home lang din naman. Yung asawa ko nagtatrabaho sa care home. So hindi sa namin well, siguro baka in the future din, pero pinag-iisipan pa rin namin kasi nga ang plan namin is uuwi pa rin talaga kami ng Pinas. At saka ayaw namin dito na mag-retire kami dito, na mag-stay dito sa Canada, kasi nga pag tumanda ka na napakahirap. Yung tawag nito, yung lamig hindi mo makakayanan. Sa ngayon kasi nga medyo bata-bata pa tayo, pero pag nag-retire na tayo, so 'di ba? Yan ang number one na yan yung mga reason namin na At saka yung tawag nito, yung mga anak namin is okay naman sila dito. So I don't think na pag mag-apply kami ng citizenship is, hindi ko alam kung ano yung magiging niya. Kumbaga mayroon sigurong pagkakaiba kasi nga Canadian holder ka na. So excuse me, medyo maganda na pakinggan Canadian So pag tinanong ka na so tawag nito, Canadian ka na pala. Ako hindi ko pinagkakaila pa rin na yung puso ko pa rin talaga Pilipino. Yeah. At saka I want to stay back. I want to go back pa rin talaga sa atin sa Pilipinas. Ayoko talaga dito. Well guys, real talk tayo. Kasi nga marami akong na dito na yung mga, lalo na pag tumanda ka na, yung lifestyle mo dito guys, hindi na kasing katulad ngayon. Kasi nga mostly talaga dito is trabaho talaga. Yan ang totoo talaga dito. So
ayoko naman na forever na kami pag ano is siguro pwede kaming umuwi pa rin ng Pinas kahit citizen ka, di ba? Pero you're very limited. Yun ang number one na ano mo doon, hindi ka makapag-stay doon siguro sa Pilipinas ng matagal. So yun ang pagkakaiba niya. Hindi ko lang ano kasi marami din akong mga kaibigan na citizen na rin sila. Nauna pa sila sa akin na nag-citizen, matagal, mas nauna ako naging permanent sa kanila. For ano lang, after 5 years nag-apply na sila kaagad ng citizenship nila. Tapos sa akin hindi. Parang hindi, ayoko lang kasi hindi, parang hindi pa, wala pa sa isip namin, wala pa yung ano ng priority namin. Ang ano lang sa amin dito is nagkaroon kami ng bahay, mayroon kang trabaho, may stable kayo na trabaho. At the same thing, may mga sasakyan kayo na magagamit nyo rin sa kung saan kayo ano. Yung ay hindi wala pa rin, hindi pa sumagi sa isipan ko rin na mag-a-apply or maging Canadian citizen. Siguro baka sooner sa siguro ano din namin mag-asawa kasi ang asawa ako nagpa-plan din siya, nag-iisip din siya na gusto niyang mag-ano, pero kasi ako nag-iisip pa rin ako na I want to go back pa rin doon sa Pilipinas dahil ayoko dito na ano, parang ayoko talagang tumanda dito, na ayoko mag-retire dito at ayoko yung ano tawag nito, yung panahon talaga dito. So yeah, dumating na yung mag-ina ko. Bumili lang sila diyan sa ano tawag nito, dito sa may Great Asian Market dito sa may ano, sa may Fairlight. So yun, continue tayo doon sa ano natin. Kasi ito pwede nyo rin tanongin yung asawa ko kung kukunin din natin yung tawag nito, yung ano niya kung bakit hanggang ngayon hindi pa kami nag-citizen. Yan ang hingiin din natin yung ano niya, yung opinion niya kung bakit. Kasi yung ito yung bunso ko, ano na yan kasi sila dito, naturalized born na yan sila. So dito na yan sila pinanganak talaga sa Canada. So ano na yan, automatic na yan sila Canadian, ano na yan sila, Canadian citizen na yan sila. So kami lang mag-asawa, yun ang ano namin. So sa akin kasi ang opinion ko kasi is bakit hanggang ngayon hindi pa kami nagtawag nito, hindi pa kami nag-citizen. Yun nga, yung sabi ko sa inyo is parang wala pa sa isip namin kasi parang ayoko kasi tumagal dito, ayokong tumanda dito. Gusto pa rin namin umuwi ng Pinas. Kasi pag once na nag-citizen ka, mahirap na kasi i-denounce yung ano mo. Pag nag-denounce ka kasi you have to pay I think maybe 25,000. Yan ang narinig ko. If you denounce your citizenship, magbabayad ka. So dapat pinag-iisipan talaga siya ng maigi, hindi siya pagdedesisyonan kaagad. Alam namin na maraming opportunity, maraming advantage pag andito ka sa Canada, but the difference only ng permanent residence at saka ng citizenship is you can travel somewhere na wala kang visa at makapagbuto ka. That's it lang, yun lang ang nakikita ko. Tapos lahat naman pantay-pantay dito. Kaya ang asawa ko, kung hindi ko alam kung ano yung nasa ano niya, pero halos pareho lang din kami kasi siya nagtatrabaho sa care home. Alam niya rin kung saan mapupunta yung buhay namin pag tumanda kami dito. Kaya ayaw namin ng ganyan. Mas gusto pa rin namin kasi may bahay din kami sa Pinas. So mas gusto pa rin namin na umuwi kami doon. Tapos pag iniwan namin yung mga bata dito, if they want to stay here, at least ano na sila, malalaki na sila, stable na sila sa buhay nila. At pwede naman kami siguro pabalik-balik dito. So, yan pa rin ang number one na plan namin, na priority namin. So, parang hindi pa sumagi. Kasi nga marami din, mga kaibigan ko, marami din nagsasabi sa amin na bakit hindi pa kayo nag-citizen, bakit hindi pa kayo nag-apply. So, nasa ano ko naman na, sabi ko, parang hindi pa priority. Dapat pinag-iisipan siya talaga ng maigi. Kasi nga, pag uwi namin ng Pinas, pag tumanda na kami doon, ayoko din talaga, 100% talaga, ayoko talaga tumanda dito sa Canada. Kasi napakahirap. Yun ang number one na ano. Tsaka yung klima. Lalo na pag mag-edad ka dito ng 60, 70, or 80. Kung pagpalain pa tayo ng Panginoon na umabot pa tayo sa edad na ganyan, napakahirap. Sa summer, maganda talaga siya. Pero pagdating ng winter, I don't think maybe na kakayanin dito pag tumanda ka na talaga. Yan ang ano namin. So yung asawa ko, ganun din siguro yung ano niya, ganun din ang opinion niya tungkol doon sa kung bakit hindi pa rin kami nagsisitizen.
nagpa-plan pa rin kami, pero pinag-iisipan talaga namin ng maayos. Kasi nga kung gusto pa rin namin umuwi ng Pinas, well, we can go home. Kasi kung magre-renew kami, pwede naman kami mag-renew after 5 years. Renew ko naman ulit, ganoon lang. So wala naman nagbabago, walang changes, everything. Mabilis din naman yung application eh. Kasi pag nag-renew ka, after 2 weeks, bumabalik naman kagad. So yun lang yung yung may explain ko doon kung bakit hindi pa kami nag-citizen hanggang ngayon at nagre-renew pa rin kami ng permanent resident namin. So in short, pinag-iisipan namin in the future pa rin. Hindi pa rin nawawala yan sa namin, sa plan namin, pero it's not our priority muna. Ang importante dito is ma-stable namin yung mga bata dito, ma-establish sila, maging maganda yung nila habang tumatanda kami. Mayroon silang magandang kinabukasan at the same thing, tawag nito, kung mayroon ka namang bahay, mayroon kang sasakyan, mayroon kang magandang trabaho, so ano pa ang hinahanap mo? O, di ba? Yun lang naman ang dito. Pero don't expect too much naman pag andito kayo sa Canada. Kasi baka sabihin nila you're Canadian na. So sana kahit Canadian citizen ka na, hindi ka pa rin nagbabago. So dapat ganun ang isipin, mindset natin. Kahit na pusong Pilipino pa rin tayo. Yung balat natin ganun pa rin yan, hindi nagbabago yan. Yung salita natin hindi nagbabago yan. Kaya dapat kahit na citizen ka na, dapat yung tradition, whatever na Pilipino ka, Pilipino talaga yun. Hindi talaga mawawala yan. So yan lang ang mai-share ko kung bakit hindi kami nag-citizen. So leave your comments guys kung ano man yung mga opinion nyo tungkol kung andito ka man sa Canada or kung nasa Pilipinas ka man. Open yung comment section kung ano yung naging nyo, tawag nito, opinion nyo. At yeah, pag-usapan natin. Okay, so guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe at hit the bell button para ma-update ko kayo sa tawag nito, sa mga upcoming na mga videos ko. At sasagutin ko lahat ng mga nako-comment nyo tungkol dito kung meron kayo itatanong. Okay, so maraming salamat at please i-follow nyo ako or subscribe kayo sa napakaliit ko na channel. So I'm just growing up, maliit pa lang, sobrang liit. Yeah, nag-upload ako minsan ng mga videos ko sa mga trabaho namin, kaso lang minsan sobrang busy talaga. Hindi ako nakakuha ng mga take ng video kasi init. Tsaka grabe yung ng trabaho, kaya minsan hindi ako nakakuha ng mga videos. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa kakapanood. Okay, God bless everyone. Bye bye.